Joseph Priolo, kasalukuyang naninirahan sa tabi ng highway dito sa Barangay de la Paz, Antipolo City. Dito sa kanilang munting tahanan, kasama niya ang kanyang asawang si Arlene at ang 7 nilang anak. Isa na dito si Jaquiel, na sa unang tingin ay hindi mo aakalaing mag-6 na taong gulang na pala. Naapektuhan kasi ng kanyang sakit na hereditary spherocytosis ang paglaki ng bata. Ako po si Joseph Priolo, ang tatay ni Jaquiel Priolo, na humihingi ng tulong sa Bicol at sa Serbisyo Publiko Abante Radyo. Since birth, meron po siyang hereditary spherocytosis na regular blood transfusion na kinakailangan masalinan siya linggo-linggo. Bumababa po yung hemoglobin niya, nagkakaroon ng sa 30 hanggang 47, ganyan, sa pababa. Bukod pa dito, kapansin-pansin din ang nakaumbok na tiyan ni Jaquiel, isa pang epekto ng nasabing sakit. Baby, 3 months old pa lang po siya nung nasalinan siya ng dugo eh. Bali, ano po siya, yung nilalagnat tapos namumutla. Yung pina-check up namin sa center, sabi po, kailangan po sa mas malaking ospital po siya dalhin. Dinala po namin muna ng National Children. Ang findings po nila nung una doon, hemolytic anemia po. Tapos di naman po namin masyadong alam kung ano po yun. Kala po namin sasalinan lang ng dugo, tas okay na po yung bata. Tapos nung hindi na po namin siya nabalik, mami. Dahil hindi pamilyar sa sakit, akala ni na Joseph at ng kanyang misis ay magiging okay na si Jaquiel pagkatapos, kaya't hindi na nila ito naibalik. Dumating pa ang pandemya. Hanggang sa muli nilang napansin ang mga sintomas ng sakit ni Jaquiel. 3 years old na po siya nung umatake na naman po, maputla na naman. Tapos sakitin na naman siya, naninilaw. Pati yung mata niya po medyo madilaw na. Dinala na ulit namin para mapa-check up siya. Dinala ulit namin po ng national. Kaya lang yung doon nga sa taxi na sinakyan natin. Doon po kami sa PCMC na dala. Parang second opinion na rin po namin yun na doon kami napunta. Tapos, mas better, mas mga. doon na po siya na-check up lahat. Opo, na hereditary spherocytosis naman po yung sakit niya na. Ang sakit na hereditary spherocytosis ay isang disorder sa hugis ng red blood cells na nagdudulot ng hemolytic anemia. Dahil dito, kinakailangan ni Jaquiel ng lingguhang blood transfusion. Kailangan po sali ng dugo, tas malaki na rin kasi yung lapay niya eh. Nung una pong niya doon, every 3 weeks talaga kami kung bumalik. Dahil po sa lumalaki na yung kanyang lapay, kailangan po weekly na po siyang sasalinan po ng dugo. Sana. Hindi ka nag-blood transfusion. Ano pong nangyayari? Ano po, putla tapos tinatrangkaso, dumudugo yung ilong. Yung pinaka-worst pa po niyan, ma'am, pwede pong huminto yung tibok ng puso. Dahil lingguhan ang salin ng dugo sa Philippine Children's Medical Center o PCMC, lingguhan ding naglalaan ng 1 hanggang 2 araw ang mag-asawa para sa pagpapagamot ni Jaquiel. Ano po yan, ma'am? Madaling araw po, madaling 2:00. araw, 2:00 po. 12:00, hindi na nga po kami natutulog, ma'am. Panaantay na lang po namin mag 2:00. Pine-prepare na namin kailangan yung mga gamit. Tapos bibiyahe po kami. Minsan maghihintay kami dito sa may Robinson, yung sakay ng bus. Maghihintay kami kung maputno. Minsan naman kapag tanghali na kami, kinabukasan, babalik talaga kami. Kasi alanganin na yung oras ng May oras kasi yung sa may HEMA o PD. Hanggang 5:00 lang sila. Tapos pag madami pang pasyente, matagal po yung resulta na makukuha. Kailangan po talaga inaagahan po namin. Kaya kailangan 2:00. Nandun na po kami. Pero ang problema, bukod sa kinukulang ang dalang pamasahe, ay may mga pagkakataong walang tugmang dugo sa blood bank para kay Jaquiel. Mahirap po kasi ilang beses na namin na-try napakahirap lalo na pag wala kaming pamasahe. Hindi kami makakauwi. May nagmagandang loob. Binigyan ng pamasahe, pauwi.
Sa jeep, nakikisiksik talaga kami. Kaya lang yung tiyan niya kasi bawal talaga po magagalaw. Magalaw. Kasi Bawal. sensitibo. Mm-mm. Parehas na naghahanap buhay para sa kanilang pamilya ang mag-asawa. Si Joseph dating pahinante at si Arlene naman dating sales clerk sa Antipolo Cathedral. Ngunit dahil sa sunod-sunod na dagok sa buhay, ay kinakailangan nilang bumitiw muna sa trabaho. Ito lang po ulit ako, extra lang po ulit nagsa-sideline po. Ngayong May 1 po kasi pilgrimage season po. Marami pong umaakyat na mga parishioners sa simbahan po. Kaya ngayon pong May 1 nag-start ako, yun po kahit papano may pagkukunan naman po. 20,000 kada linggo o 60,000 pesos kada buwan. Ganito kalaki ang kailangan ng mag-asawa para sa blood transfusion ni Hakiel. Isang halagang kahihirap kitain, lalo na't nakatakda ring gibain ang kanilang tahanan para sa pagpapatayo ng commercial building. Kaya naman, laking tuwa ng mag-asawa nang sinagot na ng Ako Bicol ang blood transfusion at laboratory ni Hakiel, hanggang sa kanyang darating na spleen operation ngayong Hunyo. Nagulat po, tas masaya rin kasi syempre po ang hirap pong maghanap sa ngayon ng tutulong sa amin eh. Yung mga ganyang GL, guarantee letter po. Kasi babiyahe pa po kami. Tapos maghahagilap na naman kami ng pamasahe namin, ganyan po. Yan po. Unang-una po, maraming salamat po sa Ako Bicol Party List na nabigyan po kami ng GL. Pakalaking halaga na para po sa panggagamot ng anak ko. Sa aming pagbisita sa tahanan ni Tatay Joseph, naghatid na rin tayo ng groceries para pangbaon at supply sa pang-araw-araw ng 7 magkakapatid. Maraming salamat po sa tulong nyo, sa binigay nyo po napakaraming grocery. Malaking tulong po sa amin po. Sa guarantee letter na binigay nyo po para sa anak ko, na magagamit po niya hanggang sa operasyon niya. Maraming salamat po. Tunay ngang hindi nasusukat sa material na bagay ang kayamanan ng isang tao. Patunay dyan ang tahanan ng mga Priolo. Isang tahanang salat na salat man sa kaginhawaan ay nag-uumapaw naman sa pagmamahal sa kanilang mga anak. Pagmamahal na handang gawin ang lahat para maiayos ang kanilang kalusugan at mga pangangailangan kahit gaano pa ito kahirap.